Kung makapagsasalita lamang ang mga dingding, kisame, sahig at bubong ng ating tirahan, mailalahad nila kahit ang mga sikreto nating pinakaingat-ingatan. Saksi sila noong halos wala pa itong laman hanggang sa unti-unti nang napunan ang kulang at ang bahay ay nagkaroon na ng buhay. Sa espasyo nitong malaki o maliit man, nagsisimula ang mga kwento ng pag-ibig, pakikibaka, pagkabigo at tagumpay. Ang espasyong ito ang unang pugad ng ating pagkatao at kasaysayan. At ang programang ito ang bagong tahanan ng mga kwentong tiyak na kapupulutan ng mga inspirasyon at mga aral. Tuloy po kayo sa Stories of Tomorrow. Nagtungo tayo sa lungsod ng Quezon, sa lugar kung saan magmumula ang kwentong tampok natin ngayon. Isang kwentong nabuo lamang at naging makabuluhan nang ito'y dumayo sa isang maliit na bayan ng Bulacan. Maliit na munisipyo na may tuturing ang pandi, hindi pwedeng ismulin dahil dito pinanday ang tapang ng mga katipunero na nakipaglaban para sa kalayaan laban sa mga mananakop na dayuhan. Dito makikita ang hindi matitinag na diwa ng bayanihan. At mahigit 100 taon na ang nakakalipas. Nananalaytay pa rin sa mga tagapandi ang diwang ito na nakaugat sa ating mga Pilipino. Pero ang mga bagong dayo, hindi na hinahabol ng mga itak, kundi malugot nang tinatanggap tulad ni Evelyn. Yahoo! Naubos din! Baka sa susunod, abot na hanggang ulo to. Wala naman nakakatawa doon, Tams, okay? Ano hindi nakakatawa? Nakakatawa talaga. Isipin mo, squatter tayo. Pero kapag bumubuhos ang ulan, ayan, nagkakaroon tayo ng instant swimming pool para tayong mayaman. Anong gusto mong gawin natin? Malungkot tayo, iyak tayo. Sanay na kami dito eh. Bata pa lang kami, ginagawa na namin to. Tinatawanan lang namin to. Hindi namin to siniseryoso o dinadamdam. Kung seryosohin mo kaya yung solusyon na binabanggit ko sa'yo ilang buwan na ang nakaraan. Mabuti pa nga doon sa resettlement area, hindi bahayin, Tams. Para sa tulad talaga natin yun ng mga proyekto ng gobyerno. Ano ka ba naman? Gusto mong umalis ako dito? Dito ako lumaki. Marami akong alaala dito. Pati alaala ng magulang ko. Nandito. Bakit ako aalis? At anong susunod na sasabihin mo? Pamanan nila sa'yo to? Grabe ka naman magsalita. Sorry. Pero yun naman ang totoo eh. At alam mo ba kung anong mas masakit dyan? Yung makita mo ang anak mo na pinagtutulakan palayo habang pinaghiwa-hiwalay at sinisira ang mga dingding at bubong ng bahay natin. Hintay mo pa bang mangyari yon bago ka matauhan? Ha? Masyado naman kasing malayo ang pandi. Malayo sa eskwelahan niya, sa SPED niya. Maghanap tayo.
Meron naman sigurong malapit dun. Eh, paano kung wala? Kung dito pa rin siya mag-aaral, baka pwede naman. Pansamantala, doon na lang muna siya sa tatay niya. Ano ka pa naman? Hindi ako papayag ng ganun. Alam mo yon. Dumating po kasi kami ng Quezon City. 7 years old na po ako noon. Kaya lang, yung lugar namin, ma'am, although na maliit lang siya, ang problema lang doon, ma'am, hindi amin yung lupa. Hindi namin sarili. Squatter nga po kami. Creek po yung aming lugar. So, hindi po yan po pwedeng lagyan ng mga establishment. Siyempre, dikit-dikit ang bahay. Meron kaming public CR na 2 lang po yung CR na ginagamit ng lahat ng pamilya na naroon. Doon sa titirahan lang po namin na bahay, yun lang po yung pinaka-privacy mo na ano. Pag labas mo po, iskinita lang po. Doon po sa asawa ko dati, meron po akong 3 anak na puro lalaki. Yung panganay ko po, 29 years old na po ngayon. Yung middle son ko po, siya po ay deaf, bingi po siya. 28 years old at yung youngest ko po ay 27 years old. Ang pinakamatinding naranasan ko, ma'am, na bagyo, yung Undoy, 2009 po. Grabe yung buhos ng ulan, walang tigil. Tapos yung baha po sa amin, umabot na hanggang dito. Wala po kami balak lumipat kahit na binabaha po kami doon sa lugar namin. Gusto nila paalisin kami. Actually, hindi naman yung may-ari ang nagpapaalis eh. Gobyerno. So, nakita ko, ma'am, yun doon sa mga kasama namin na naiwan. Ang daming mga demolition team na inakyat yung mga bahay nila, pinagtatanggal yung bubong, yung mga dingding ng bahay nila kahit na may mga gamit pa. Andun na nagkaroon ng batuhan, nagkaroon ng sakitan kasi nga lumalaban sila dahil ayaw nila talagang umalis doon sa lugar namin. Naiwasan natin sana tong demolisyon na to. Kung noon pa man, nakinig ka na sa akin. Oo, tama ka na. Kanina parang gusto nila tayo saktan. Gusto nila po tayo tulugan na ta. Paano na tayo ngayon? May option tayo. Pwede tayo sa Pandi. May nakausap ako noon doon sa munisipyo. Posible ako makatrabaho doon. Walang kasigurudan pero doon may bahay tayo. Anak, wasak na lahat ng gamit natin. Wala na tayong bahay. Lilipat na lang tayo sa ibang lugar. Pero, papangako ko sa'yo, pangako na Mama, pangako ni Mama, tuloy ka pa rin mag-aaral, pangako ko yan. Basta magkasama tayo, hindi tayo maghihiwalay. Magkasama tayo, anak. Maniwala ka sa akin. Hindi kita pababayaan. Anak! Oh, makinig ka sa Mama. Makinig ka sa akin. Mag-aaral ka. Pangako ko sa'yo, magkasama tayo kahit saan, anak. Wala na dito, wasak na. Wala na tayong bahay. Pero mag-aaral ka pa rin, pangako ko sa'yo. Sa akin muna siya.